Narito ang isang lata ng Red Bull, isang inumin na labis na itinataguyod bilang isang mapagkukunan ng malakas na enerhiya. Ngunit paanong ang maliitan na inuming ito ay makapagbibigay ng gayong pagpapalakas ng enerhiya? At anong mga panganib sa kalusugan ang dulot nito? Buksan natin ang garapon na ito at alamin kung anong mga lihim ang nasa likod ng pangako ng enerhiya. Ngayon, dadalhin ka ng Factory Zone sa paglilibot sa isa sa mga pabrika ng inuming enerhiya. Maghanda para sa isang paglalakbay na puno ng mga kamanghamanghang pagtuklas. Nagsimula ang kasaysayan ng Red Bull sa mga abalang lansangan ng Bangkok, Thailand noong 1982. Natuklasan ng Austrian entrepreneur na si Dietrich Mateschitz ang isang local energy drink na tinatawag na krating daeng sa isa sa kanyang mga business trip. Humanga si Mateschitz sa kakayahan ng inumin na labanan ang jet lag at nakita niya ang hindi pa nagagamit na potensyal para sa naturang produkto sa Western market. Ang kasosyo ni Mateschitz ay ang lumikha ng inumin mula sa Thailand, si Chaleo Yovedia. Sama-sama nilang pinalitan ang pangalan ng inumin na Red Bull at inilunsad ito sa Austria noong 1987. Ang rebrand na ito ay hindi lamang pagpapalit ng pangalan. Iniangkop ni Mateschitz at Yovedia ang lasa ng inumin sa kanluraning panlasa at bumuo ng kakaibang diskarte sa marketing batay sa matinding palakasan, pakikipagsapalaran at kultura ng kabataan. Ang sikat na slogan na Red Bull gives you wings ay naging simbolo ng pagtagumpayan ng mga hangganan at pagsusumikap para sa hindi alam. Ang paglalakbay ng Red Bull mula sa hilaw na material hanggang sa nakaistilong lata ay isang kamanghamanghang proseso na nahahati sa 4 na pangunahing yugto. Tuklasin natin ang bawat isa sa kanila upang maunawaan kung paano napupunta ang sikat na inumin na ito sa mga estante ng tindahan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Factory Zone at sumali sa mga kapana-panabik na pagtuklas tungkol sa paggawa ng iba't ibang produkto mula sa buong mundo. Ang proseso ng paggawa ng Red Bull ay nagsisimula sa maingat na pagpili ng mga dekalidad na sangkap. Ang mga pangunahing sangkap ng inumin ay caffeine, na nagpapataas ng konsentrasyon, nagpapabuti ng atensyon at nagpapasigla ng pisikal na aktibidad sa pamamagitan ng pag-apekto sa central nervous system. Taurine, pagsuporta sa paggana ng kalamnan, mga antas ng asukal sa dugo at kalusugan ng puso. Sa kabila ng mga alingaw-ngaw, ang taurine sa Red Bull ay na-synthesize sa isang laboratorio at hindi nakuha mula sa similya ng baka na ginagawang ganap na angkop ang inumin para sa mga vegetarian. B-vitamina, sucrose at glucose na nagbibigay ng enerhiya sa katawan. Kapag ang mga sangkap ay ginagamit sa katamtaman, sila ay itinuturing na ligtas para sa karamihan ng mga tao. Kinumpirma ito ng mga organisasyon tulad ng European Food Safety Authority, EFSA. Pangalawang hakbang, paghahalo ng mga sangkap. Ang mga piling sangkap ay inihahatid sa mga makabagong pasilidad ng produksyon ng Red Bull. Narito ang mga ito ay halo-halong ayon sa isang tumpak na recipe na ginagarantihan ang katatagan ng lasa at ang pagiging epektibo ng inumin. Ang mga proporsyon ay maingat na sinusukat dahil kahit na ang maliliit na paglihis ay maaaring makaapekto sa kalidad. Hakbang 3, paggawa ng mga lata. Kaayon ng paghahanda ng halo, ang paggawa ng mga sikat na Red Bull aluminum na lata ay nagaganap. Ang mga sheet ng aluminyo ay pinutol at nabuo sa mga signature na manipis na lata ng kumpanya. Ang panloob na ibabaw ng mga lata ay pinahiran ng isang proteksyon na layer upang maiwasan ang isang reaksyon sa pagitan ng inumin at ng metal. Ang yugtong ito ay lalong mahalaga para sa pagpapanatili ng lasa at kalidad ng inumin. Hakbang 4, bottling at pasteurizasyon. Ang natapos na timpla ay inililipat sa mga automated filling machine na pumupuno ng libu-libong lata bawat minuto. Kapag napuno, ang bawat lata ay hermetically sealed upang mapanatili ang pagiging bago ng inumin. Ang mga garapon ay pagkatapos ay pasteurized na nag-aalis ng posibleng kontaminasyon. Nakakatuwang katotohanan,
Ang mga lata ng Red Bull ay 100% na nare-recycle. Ang pagre-recycle ng isang aluminyo ay maaaring makatipid ng sapat na enerhiya para mapagana ang TV sa loob ng 3 oras. Sa kabila ng mga pamumuhunan sa produksyon na matipid sa enerhiya at mga pagbawas sa mga emisyon ng CO2, bilyon-bilyong mga lata na ginawa at dinadala ay nag-aambag pa rin sa mga greenhouse emissions. Kaugnay nito, ang Red Bull ay gumagawa ng mga makabagong solusyon tulad ng magaan na disenyo ng lata at ang paggamit ng mga renewable energy sources. Salamat sa pagsali sa amin sa kapana-panabik na paglalakbay na ito sa proseso ng pagmamanupaktura ng Red Bull. Kung humanga ka sa kombinasyon ng teknolohiya at craftsmanship, mangyaring i-like, ibahagi at isulat ang iyong mga saloobin sa mga komento. Mag-subscribe sa Factory Zone upang matuto ng higit pa tungkol sa mga pinakakahangahangang proseso ng pagmamanupaktura. Magkita tayo muli!